Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura ni Alan A. Ortiz. Isa sa mga layunin ng mga Espanyol sa kanilang ekspedisyon sa pamumuno ni Ferdinand Magellan ay palaganapin ang relihiyon at nakarating sa timog silangan ng Samar noong Marso 16, 1521. Sa ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 ay nagtayo ng permanenteng paninirahan ang mga Espanyol sa Cebu hanggang itinatag pahilaga hanggang maabot ng mga kolonyalista ang look ng Maynila. Dito nagsimula ang kolonisasyon ng Espanya na nagtagal ng 3 siglo. Sa matagal na pananakop na ito, nadagdagan ng uri ng panitikan sa Pilipinas na ang karamihan sa mga ito ay patungkol sa pananampalataya at relihiyon. Isa na rito ay ang awit at korido na isang uri ng panitikang lumaganap sa Europa noong gitnang panahon na pumapaksa sa pag-ibig at pakikipagsapalaran. Ang ganitong uri ng panitikan ay sinasabing nagmula sa Mexico sa pamamagitan ng kalakalang galyon upang gamitin sa pagpapalaganap ng relihiyon sa Pilipinas. Tinangkilik ng mga katutubo ang ganitong panitikan dahil sa mga tauhan, tagpuan at mga aral sa buhay at pananampalatayang nakapaloob dito, bukod sa pagiging uri ng libangan upang makalimot sa hirap ng buhay na dinaranas sa kamay ng mga malupit na Espanyol. Mahigpit ang sensura noong panahong iyon dahil ayaw ng mga Espanyol na maglathala ng babasahin o mapalabas ng dulang tumutuligsa sa Espanya. Gayunman, hindi napigil ng mga pamahalaan ang mga Pilipinong maglathala ng mga babasahin may paghimagsik sa kanila. Isa na rito ang Florante at Laura na may orihinal na pamagat na Pinagdaan ng buhay ni Florante at Laura sa Kahariang Albania. Kinuha sa madlang kwadro historiko o pinturang nagsasabi sa mga nangyari ng unang panahon sa imperyo ng Gresya at tinula ng isang matuwain sa bersong Tagalog. Masasabing hindi lamang ito isang ordinaryong awit, bagkus may malalim na kahulugan at konteksto sa kasaysayan ng panahon. Ito ay awit ni Francisco Balagtas noong 1838 na hango sa kasaysayan ng pag-ibig niya kay Maria Asuncion Rivera. Batay sa pag-aaral ng awit na ito, ayon kay Isagani Cruz at Soledad Reyes sa kanilang aklat na Ang Panitikan, hindi kaagad nagbago ang ating panitikan dahil sa pagsipot sa ating bayan ng mga Kastilang may dala ng krus at espada. Subalit malinaw ang pagpasok ng oryentasyong relihiyoso sa panahong ito. Walang katiyakan kung saan o kailan isinulat ang awit na Florante at Laura. May ilang dalub-aral ang nagsasabing isinulat ni Balagtas ito sa bilangguan sa Pandakan sa pagitan ng 1835 at 1838 nang ipakulong ni Mariano Capule. May ilang haka-haka na maaaring naisulat ang awit sa bilangguan sa Balanga at Maynila sa pagitan ng 1856 hanggang 1860 nang ipapiit siya ng katulong na babae ni Alferez Lucas ng Bataan sa sumbong sa pamumutol ng buhok. 800 hanggang 1,900, marami-rami na rin ang naglimbag ng Florante at Laura ni Balagtas sa panahong ito na isa sa basihan ng kasikatan ng anumang aklat ng panahong ito. Ang 1,861 na kopya ay napasakamay ni Carlos Ronquillo, isang mananalaysay. Ayon sa kanya, ang limbag ay inimprenta sa papel de China ng E. Heretier. Binanggit din niya si T.H. Pardo de Tavera, isang mananalaysay na nag-aral ng kasaysayan ng Pilipinas. Siya naman ang nag-ingat ng edisyong 1870 na nalimbag ng imprenta de B. Gonzales Mora sa Binondo. Maraming lumabas na mga edisyon ng Florante at Laura na nasa wikang Tagalog at Ingles, subalit natupok ang mga ito noong 1945. Nang magwakas ang ikaliwang digmaang pandaigdig, sapagkat kabilang nga ito sa mga korido noong 19 taon, nalimbag lamang ang mga kopya ng akda ni Baltasar sa mga mumurahing klase ng papel. Papel de arroz ayon kay Epifanio de los Santos, nayari sa palay na ipinagbibili tuwing may misa at mga kapistahan sa halagang 10 sentimo bawat isa.